Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Magingay para kayo! Raffian! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Nga pala si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube fucking channel. Yeah. Yun, maraming salamat ulit sa pagpunta dito, sa pag-check ng aking channel, sa pakikitambay at pakikisama sa aking trip. Yeah. Yun, alam ko di nyo naman hinahanap pero di ako nakapag-upload nung linggo kasi medyo hanggang ngayon may hangover pa din dun sa huli kong laban yon. Kung di nyo alam, bumatel ako dito sa amin sa Tanay, sa Insane Battles. Yan. Kalaban ko doon si Dodong Saipa, isa sa mga tropa ko din na nire-respeto ko. Yun, kaya hindi ako nakapag-upload. Pero yun, huwag na natin pahabain yung intro. Anong episode na ba tayo? Hindi ko na matandaan. Pero isa to sa mga nire-request din na laban sa comment section. Pero yun, bago magsimula, sana yung mga nagpapa-shoutouts mailagay ko dito sa video ngayon na. Yun, para sa episode di ko sure kung 36 or 37, liman dun sa dalawa, panoorin natin yung laban ni Tats Maven at ni Marshall Bonifacio. Yeah. Classic din tong laban na to. Hindi ko alam kung ilang beses ko na to napanood. Baka nung nirelease lang. Pakus ka na 3 dito pa rin, Cap Auditorium, Davao City. Laking shoutout sa lahat ng Davaoeño at sa lahat ng labas pa ng Davao City na kasama natin ngayong gabi. Flip top again para sa parteng na laban, oh. Yeah! Isa pangarap ko makabattle sa Paus Ganay, sa Gubat. Yun ang mga pangarap ng bata ako pag nakapasa ako sa flip top. Sana makasakay ako ng eroplano para lang sa battle. Sobrang sarap siguro. Pabigat ng pabigat! Laking shoutouts nga pala sa Flip Top Mindanao Division staff. Shoutouts kay Snob, Kalawakan crew, lahat ng tumulong mula kahapon hanggang ngayon. Sa kanan ko, mula Jensen pa para sa inyo, magingay para kay Tats Maven. Yun, supportahan natin yung music ng mga MCs. Yan, check nyo yan. Alam ko si Tats, ano na din siya, producer na din siya ngayon. Yun, basta supportahan nyo yung mga music, yung mga hustle, yung mga ginagawa ng mga MCs. Para mas ganaan silang gumawa pa ng mga ng mga sining, di ba? Yun, supportahan nyo yan. Shoutouts nga OST Troop 1, Pangkat Magat, Red Block Sessions, Uprising, si Klong Klong, si Reuben, tsaka mga classmate ko sa MSU. OST. At sa kaliwa naman, Iligan City represent, magingay para kay Marshall Bonifacio. Yeah. Alam mong ang tagal na ng laban kasi medyo payat pa si si Marshall eh. Pero supportan niyo the music. Davao, it's been a long time coming, yo. Mindanao para ninyo eh. Yeah! At si Marshall nga pala galing lang din laban last week sa Gubat 6. Kaya shoutout sa kanya para doon. Nanalo ng coin toss si Tats Maven. Pinili niya mauna. Hindi tournament battle to. Pero sundan pa rin natin yung oras. Unang banat, pakinggan natin Tats Maven, oh. Nung huling laban, palpa. At ako'y nagmistulang, Pipe. Dahil sa salita ako'y nagkulang, pero aking sinabi ako ay babawi. Babayaran ng mga utang. Kaya ngayon, ibabalik ko ang laro na sumisira ng record.
Ito ang Westbrook na magulang, kaya putang inang nanalo ka sa ahon. Natalo ako. Pero guess what? Wala silang pakialam sa'yo, kaya putaragis tanggapin mo ang totoo na para akong si Socrates na matay man sa poison pero di ako pa rin ang pinag-uusapan ninyo. Oo, nag-joke ako. Pero ikaw pa rin yung dapat ng aba. Kasi wala na akong takot ngayong haharapin ko ang kaba. Parang Muslim na nagsisimba, kaya kahit sabihin mo na ako'y napahiya. Hanapin ko ang kaba para sa Muslim na nagsisimba. Pero ikaw pa rin yung dapat ng aba. Kasi wala na akong takot ngayong haharapin ko ang kaba. Parang Muslim na nagsisimba, kaya kahit sabihin mo na ako'y napahiya, parang hindi ko yan alintana. Dahil tila sinadya at ang ako'y malubog, para yung Mariang palad ko'y tuluyan maging Mariana. Mas kumulat na malalim yung napili kong bisyo para ilabas ka sa flip-top na parang ako'y maninigarilyo. Kaya malas mo. Para ilabas ka sa flip-top na parang ako'y maninigarilyo. Diba yung tawag sa kahan ng ano dati, yung maliit flip-top. Bonifacio, halaga mula ay sinsilyo, kaya panigurado sa aking papel, masisingko, ito'y salapi na may Emilio. Sa aking papel, masisingko, ito'y salapi na may Emilio. Diba? Yung lumang pera. Sa aking papel, masisingko, ito'y salapi na may Emilio. Dahil puro kopya lang sa Bonifacio ngayon, di ba? Parang yun yung barya. Tapos yung lumang Emilio, yung papel. Banyagang liga to. Dahil puro kopya lang sa banyagang liga to, kaya dapat ka nang mabura. Yung mga bara niya overseas padala dahil sa ibang bansa nagmula. Aking katibayan, yung kanyang laban kay Martin. May linya siyang far side, bibigyan kita ng fat lip. Doon pa lang nahuli na kita. Linya yun ni Bender kontra kay Tumi, wag mo kaming gawing tanga. Nung nasa Manila tayo, pinigas ko yung original na linya at ikaw pa ay nabigla, kaya umamin ka na. At wag ng tago, kasi wala ka ng bisa, pambihira. Tinaglis mo lang, pambihira. Bisa, diba? Tas overseas, tas visa. O yun yung ano niya. Tinaglis mo lang yung linya ng Canadian, kaya di na ako magtataka kung kargada niya laman puro basura, container mula Canada. Yun yung issue dati na parang yung pinapadala sa Pilipinas. Parang basura galing Canada yung sa container na ano. You Cagayaran faggot! Sounds familiar ba, bro? Yun yung pambungan mo na linya kontra kay Stifler before flip-top pa to. Sa mga di nakakaalam, linya po yun disaster. Grabe, alala na pala to. Nagnakaw na nga ng punchline, pati signature. Kinopya mo, dapat forgery na to. Kaya tangina mo, signature, pati signature. Ninakaw, forgery na to. Talahan mo lang ang masang walang ibang alam na liga malibas sa flip-top na to. Kaya huwag niyo sabihin na kaya niya ako i-take over kung tinitake advantage na lang kayo. Kaya tangina mo, huwag mo sabihin nagkataon lang para hindi yung totoo. Kaya yung pagkakapi mo ang dahilan kung ba't pagkakapihan na lang namin yung karir mo. Kung di kayo naniniwala, nasa internet ng ebidensya. Ako sana'y sinabihan ng DVD, pero ikaw yung pirata ang mga letra. Dahil kita ko sa ulo mo ang iyong pandaraya. Ako yung Muslim sa ating dalawa, pero ba't ikaw yung nakakopya? Yun, ano yun, sa tingin ko, isang parte ng pananamit ng Muslim ata yung kopya. Paliwanag yun na lang kung ano. Kasi yun yung, inano niya, parang yung gesture niya, kaya di ko sure. Pero, comment niya. Pero yun, tangina, solid yung round 1 ni Tats. Hindi lang din siguro dahil sa home court advantage, pero yun yung mga angulo niya na ginamit. Kumbaga yung issue kay Tats na parang kumukuha kay Marshall na kumukuha ng linya sa ibang bansa. Parang nahanapan niya ng mas magandang laro, gano'n, 'di ba? Parang yung kay Bender, yung si Bender, rest in peace Bender, rest in peace Romano, rest in peace Lil Jon. Pero yun, si Bender parang isa siya sa mga Canadian na bumabattle din sa KOTD. Tapos yun, parang ninakaw yung basura, parang pinadala yung basura galing Canada, parang ganun yung laman. Yun, solid din yun. Tapos yung ninakaw pati signature, dapat forgery na.
Yun, okay din yun. Solid yung round 1 ni Tats overall. Kasi natalo ng Poison, ng Socrates, ako pa rin yung pinag-uusapan nyo. Parang gano'n. Pero yun, pakinggan natin yung round 1 ni Marshall. Malakas yung round 1 ni Tats. Kaya tignan natin kung paano siya babawi. Yeah. Yo! Different ways! 082 magnitude! Pakusganay! Oro mata! Mga event na tingin ko dati ay ulap. Gusto kong makabattle sa Flip Top Mindanao. Kaya sa pag-ensayo ako'y napuyat. Di ako pinasali ni Enigma eh. Kahit todo na yung sulat. Matingin niya yata sa mga sulat yung bato. At tingin niya yata ay burak. Pero alam nyo, kinalabang ko pinakamalupit sa Mindanao. Sarili ko ay laking binuhat. Pero hindi pa rin nangyari. Kaya moral ko ay nagkasugat. Hanggang sa ako'y umalis. Ngayon nagbalik. Sa katotohanan ako'y namulat. Na si Enigma ay nag-direct ng Tarzan X. Pinagsibak ako ng mga pusi sa gubat! Pero okay naman, si Enigma ay nagsorry naman. Ngayon binigyan ako ng pagkaing solid. Kahit na konting laman, dapat ang paghandaan na parang kanyang biblical storyng alam. Ang labang to'y pagdiriwang ng pagbabalik ng prodigal son. Kaya what's up, kapal? Assalamualaikum, kapal. Kainin mo, kamao ko. Ito ay halal. Alam mo nga, lakas akong mambaboy. Kamakainin mo, kamao ko, ito ay halal. Malakas akong mambaboy. Kainin mo, kamao ko. Ito ay halal. Alam mo, malakas akong mambaboy. Pag naghanda, kapal, ako'y blasphemous. Mambabastos sa entablado kahit na may kapal. That's Maven nasa may... Blasphemous, mambabastos sa entablado kahit may kapal. Diyos, di ba? May kapal. Ewan ko lang kung ba't kapal yung tawag niya ay Tats. Hindi ko lang ano. Pero, yun, dahil yun yung naging tawag niya, parang yun yung nilaro niya. Makakatikim ng Tyson Hook. Supalpal ni Lebron kay Iguodala. Huwag kang feeling icon, dude. Malalaman nilang mas classic ako. When this night concludes, ako ang ankle breaker ni Iverson kay Tyronn Lue. Dahil hakbangan na lang Hinakbangan ka na para si Lou. Hinaratan na para si Lou. kita pagka Tyronn Lue. Dahil hakbangan na lang kita pagkatapos ng pagtira. Di permanente, lupit ni Tats. Ang tawag sa kanya, Hena. Dahil nag-choke nung nakaraan. Kaya siya'y naging loser. Wala ko magiging dahilan kung ba't di ka mag-choke. Heimlich maneuver. Dahil alam mo... Dahil lang kung ba't di ka mag-choke, Heimlich maneuver. Yung, di ba, pagka... Yung pag nabulunan, kunwari, nakalunok nung ano, kung ano man, tas biglang mag-choke. Yung totoong choke ah. Tas i-Heimlich maneuver. Yung parang i-German suplex. Ganon. Pero parang pipigain yun sa, ewan ko saan parte yun. Hanggang sa maisuka yung nalunok o kung ano mang dahilan kung ba't siya nag-choke. Parang ganun yung gagawin. I-Heimlich maneuver. Malaki respeto natin sa isa't isa. Kaya, dahil ang rap skills natin angat sa iba, kaya pag ikaw nag-choke pa sa harapan nila, mula Heimlich maneuver, isusuplex na kita! Isusuplex. Tang-inang yan. Solid. Nila, mula Heimlich maneuver, isusuplex na kita! Suplex naman yung sa wrestling. Diba? Kung search nyo na lang Suplex City, magagets nyo yun kay Brock Lesnar. Basta yung bubuhati, ibabakhag, sabay, ibabalibag. Patunayan mong malupit ka sa pagrarap at hindi lang sa beat. Ayoko sabihin lumaban ako ng week after week. Papatayin pa rin kita. Pero week after week. Double meaning din siguro yun. Kasi sabi nga ni Arik, parang isang last week lumaban si Marshall daw sa gubat. Isang linggo lang yung pagitan, week after week. Tapos siguro sinasabi niya na mga mahihina lang yung nakakalaban niya parang week after week. Dapat mong malaman na pangit ang mamatay ng walang kalaban-laban. Solid. Ang ganda nung ang ganda din ng mga ni Marshall. Yun, natripan ko nga yung mga naalala ko na pinakamabilis yung Heimlich maneuver, tas diretso sa suplex. Tapos yung week after week, tas yung kainin mo kamao ko, ito ay halal. Parang
tas blasphemous yung may kapal, ganun. Hindi lang siguro siya masyadong nung crowd kasi hindi ko din alam. Siguro mas mabilis lang nakukuha ng crowd yung mga banat ni Tats, parang ganun. Pero sa round 1, bibigay ko ng konti kay Tats. Kumbaga in terms of bigat ng mga bara, parang pantay lang sila. Kumbaga kailangan mo na lang hanapan ng dahilan para may matalo. Siguro yung nakita kong dahilan kay Marshall, yung parang di naman, ewan ko, mako-consider siya na pagsa-stutter pero yung parang nabubulol siya sa mga bago siya bumanat, yung ganun. Yun yung parang hindi ka sigurado kung ano yung sunod mong linya. Parang yun lang yung nakita ko na posibleng dahilan para matalo si Marshall. Kasi kailangan kong tumingin kung sino mananalo. Sa round 1 siguro ganun. Yun lang yung isang edge na nakita kong lamang si Tats kasi mas malinis yung round 1 siguro niya kay Marshall. Yun, pero konti lang. Malakas pa din yung kay Marshall. Pero round 1 bibigay ko kay Tats Maven. Pakinggan natin yung round 1 niya. Ay, round 2 niya. Solid na lawan. Duda na ang lahat sa iyong kredibilidad. Parte ng pagkatao mo'y kasaysayan na din ang lagahad. Kasi ang Marshall Bonifacio ay isang peking pangalan na ginamit ni Ninoy Aquino para makabalik dito sa Pinas. So may kaugnayan yun sa iyong abilidad. Na tama lang pala na Marshall Bonifacio ka kasi peke ang ginamit para lang makalipad. Ikaw yung bad. Kaya peke ang ginamit para lang makalipa. Crazy. That's the same phrase I had, bro. Damn. Huwag nang pumalag. Ang ginamit para lang makalipad. Ikaw yung bad. Kaya huwag nang pumalag sapagkat alam na lahat ng storya na si Marshall Bonifacio mamamatay din sa kanyang paglapag. Kaya basag kasasapak na kaya kang pabalikin sa masamang... Inano nga niya, inunekta niya kay Ninoy. Ganon. Parang yun, Marshall Bonifacio para lang makalipad. Tapos mamamatay din paglapag. Kasi ganon nga yung nangyari kay Marshall Bonifacio kay Ninoy. Alam na lahat ng storya na si Marshall Bonifacio mamamatay din sa kanyang paglapag. Kaya basag kasasapak na kaya kang pabalikin sa masamang dekada. Kasi pag ang kaliwa umalsa, sabog, Plaza Miranda. Kaya huwag ka mang aspang batas dito, Marshall. Pare huwag mo nang ipilit. Dahil katunggali mo'y matalinong Pilipino. Ang paghari ng Marshall o hindi na mauulit. Kaya Marshall Luhod. At si Marshall Luhod. Dahil si Mr. Mabayo, yung maging straight ka na lalaki, sobrang layo. Siya ay pamin, hindi raw siya bading, pero para umamin yung gago, binigay ko sa kanya ang unang titik ko. Para si Mr. Mabayo, tuluyan ng mabayot. At magaling ka daw na vokalista, yan ang sabi ng yung katropa, pero yung plot twist bongga, biretera pa lang na nota. Pero teka, di ko ginagawang katatawanan ng iyong kasarian, kaya huwag kang maloka. Dalang yung kabadingan ay ginawa ko lamang obra, ito likha ni Lino Broca. Pero balik tayo sa pananalanta, hanggang si Mabayo hindi na makatayo. Kaya tingnan natin kung magiging tight ka pa pagkatapos kitang mabayo. Kasi mga bara ko patok, mga bara mo'y barok, mga likha mo'y pangkatok. Kaya dinadaan na lang yung linya. Sige tabo kasi anong silbi ng pagiging lirikal kung wala namang tinatamaan? Sa daw si Imalyanenko, GM ng Nuggets, puta wala namang yung kinalaman. Kaya katulad ka lang sa isang lalaki na pagdating sa kumprontahan, nakala mo kung sino umasta. Puro bantahan ay kay tutumba pero lumanding na sa pakwala. Dahil sa pambano na estilo, dun ka na sanay, walang koneksyon sa linya, parang bahay ng kadamay. Koneksyon sa linya. Yun, round 2 ni Tats. Para sa akin, mas malakas pa rin yung round 1 niya. Yun, pero nagustuhan ko lang yung linya niya about dun sa... Yun, yung Marshall Bonifacio, tas konektado kay Ninoy. Tapos, yun, yung banta na lang dun sa may Lino Broca. Ano po ba? Yun, yung kumbaga, yung Plaza Miranda, yung nag-alsa yung kaliwa, ganun.
Tapos yung walang connection yung mga linya parang sa kadamay. Yun. Pero mas trip ko pa din yung round 1 niya kaysa sa round 2. Tignan natin kung lalamang na si Marshall dito sa round 2. Pakinggan natin. Pakinggan natin rapat to. Fuck! Yo! Saray produkto na magandang halimbawa. Ang gago ka, Ines. Dahil ako ang halimbawa na magandang produkto. Dahil sa punches kong direct sa mga linya mo, meron na akong na-detect na kayo'y malabo ma-impress. Hindi ka magandang produkto, Tats. Meron kang factory defect dahil ang sabi niya kay Poison, magsasabay, makakarating sa destinasyon pag nagsabay ang kaliwa at kanan parang administrasyon. Magandang pakinggan ang linya kaya walang komisyon, pero pag inisip niyo mabuti, baka bigla kayong malito pag nagkarambol ba, Tats, paano ka sumuntok? Ganito! Tapos nagsabi na kay Cool Kid, napakabobo talaga ng iyong mga hirit. Yung lyrics ang badgy, pang gawin bulilit. Bobot, badgy, gawin bulilit. Putang ina yung wordplay, bakit mo pinipilit? Seryoso? Direct Bobot at Badgy Mortis? Well, pakinggan mo tong akin, Tats. Ako'y direktor din sa eksena na battle rap, pero hininga na kalaban ang laging cut. Hininga ng kalaban ang laging cut. Parang kaapelido ko sila. Director din sa battle rap, pero hininga ng kalaban ang laging cut. Ang direct Bobot. Pag nagpalit ako ng rap name Brad, imbis na Marshall Bonifacio, magiging Marshall Mortician dahil ako ay nang babody bag. Marshall Mortician. Ginagawa mo Bobot Mortis as Marshall Mortician. Ng babadi ba? Kuryente ang wordplay dahil sa power ikay mahina. Kulang sa shock value kaya pinipilit na maabot ang linya. Ang sulat ko pang source dahil sa sobra nitong sick. Ang sulat mo pang Forbes. Puta, puro rich. Forbes, puro rich. Puro mayayaman yung sa Forbes magazine. Tas puro rich yung... Ano nga ba papaliwanag yung mga rich? Yung... sa madaling salita. Yung parang mga linya na napilit. Diba? Parang... para masabing may punchline, ipipilit. Yun yung parang rich. Basta ganun, parang pilit na linya. Rich yung rich yung tawag. Tapos Forbes, puro rich. Yung sa, di ba, parang mga pinamayayaman nandun sa Forbes magazine. Siya daw si Vic Soto. Dahil sa kanya na yung Luna. Pero ako si JC De Vera. Dahil ako ang nakauna. May one loss na itong taga-Jensan kung saan panalo ang tuna. Pero ako'y magpapakapating kaya ang talo ay tuna. Papating kaya yung talo ay tuna. Di ba papakapating siya? May one loss na itong taga-Jensan. Kilalang, isa sa mga kilalang produkto ng Jensan sa pagkakaalam ko ay tuna. Tapos, yun, tuna. Sa ako'y magpapakapating kaya yung talo ay tuna. Dalawa na. Pag pumusta daw sa kanya, panalo na daw. Sigurado ang swerte dahil grabe sumuntok. Malapakyaw, gago hindi pwede. Solid puncher, taga-Jensan, taga-tarantadong kaliwete. I'll put you behind bars, ikaw si Rolando Navarrete. Bibigyan ko lang to ng L. At ang mauuwi ko dito, G, is W. Panalo taga-Iligan. Huwag niyo sabihin makukuha ng taga-GSW. Masasintado pa mga tira ko. General Santos, GSW, di ba? Huwag niyo sabihin makukuha ng taga-GSW. Masasintado pa mga tira ko sa taga-GSW. Mag-uuwi ka ng gunshot wounds. Yun ang GSW. Sick daw itong taga-Jensan. Pero ngayon siya'y na-killed. Pinatunayan ko lang na nasa iligan ng ill. Yun, round 2. Although ganun pa rin yung kay Marshall, yung parang medyo nabubulol-bulol siya. Pero in terms of bigat ng sulat, parang mas lumamang sa akin si Marshall sa round na to. Parang mas ano pa rin yung mga suntok niya, madidiin pa rin, mabibigat. Yun, yung nagustuhan ko yung sa Forbes, yung puro rich, yung tuna. Tapos yung GSW, kala ko doon na lang siya eh. Parang simpleng GSW na lang na ma-shooter pa ako sa taga GSW. Tapos yung pala gunshot wounds, parang ganun. Solid.
Yun, mas natripan ko yung bigat pa rin ng mga sulat ni Marshall sa round 2. Bale, tabla na tayo. May tig isang round yung dalawa. Painggan naman natin yung round 3 ni Tats. Putang ina, dikit yung laban para sa akin pa din. Yeah! Si Joel Maarte. Kaya huwag mo subukang umangas o mag-astang tore. Baka bigyan kita ng famas. Di ka makatakas. Di mo mapabantayan ng mga... Maarte, Matore, Joel Torre. Kamaangas, baka bigyan kita ng FAMAS award, di ba? Sa pag-arte. Tingnan paano yung ano. Baka bigyan kita ng famas. Yung, oo, naalala ko lang yung sa ano, yung sa dati sa SF nung bata pa ako. Alam ko may barrel doon na FAMAS eh. Parang gumanon siya tapos ewan ko kung yun din yung sinasabi niya, yung FAMAS na barrel o tsaka yung FAMAS na award, parang dinoble meaning niya. Di ko sure. Pero naalala ko lang yung FAMAS na barrel, tas parang ganun yung ano niya, yung gesture, yung action niya. Di ka makatakas, di mo mapabantayan ang mga aking pinuputok. Kaya nakakatawang martial ka, pero di mo makontrol yung pumapasok sa loob. Ito sa'yo ang tutuldok, at wala nang teka-teka. Sako na sa paggawaan ng paputok, sabugan yung bodega. Buhay mo'y kinumpis ka. Sabugang yung bodega. Sako na sa paggawaan ng paputok, sabugang yung bodega, di ba? Parang yung abdomen. Total wala namang kwenta at pasensya, di na mababawi yan, Joel. Parang alahas ni Imelda. Rich ba yun? Joel. Alahas ni Imelda. Di natin. Yun. Siya, di na mababawi yan, Joel. Parang alahas ni Imelda. Dahil tinutulugan lang daw siya ng tao. Mga bara niya din ni Dedma. Tinutulugan ka lang ba talaga nila o sadyang nakakaantok ka lang, punyeta? Di ba naniniwala ka si real, recognize real sa pagkuha ng crowd, ganun din naman yung tema. At sila yung mga tunay na sumusuporta, kaya tanungin mo sa sarili mo na sa kanino ang problema. Nasa sa iyo! Dahil nakakabagot, panoorin ng tarantado na to. Kung ako nakakatanggap ng hiyaw, shabu kasi nakakabato! Shabu kasi nakakabato. At puro reklamo ba? Kung ba't sa flip top pinatry out siya? Pare, sino ka ba? Gusto mo masampal sa mukha? Nakapasok ako dito dahil lamang sa isang kanta. Ano? Ika'y napahiya? Dahil kahit dito X ka? Dahil para ika'y makapasok, nagpa-draft pa ako pumasok bilang thesis na? Flashback! 2015, nag-message sa akin si Sak Maestro na sa akin debut battle, kalaban ko daw itong hangal. Pero si Arik mukhang nag-alangan kasi alam niya ako'y BIFF pagdating sa beef, puro pa na parang pagkaing halal. Kaya nung pumasok ako sa event, pumasok akong delikado kasi wala akong nakitang martial. Nasaan ganon? Pero sa paglipas ng taon, unti-unti ko naintindihan na sinadya niya pala magsimula ako sa dosage para maging kulang ang poison ni Marshall para di natatalabi ang yabang mo sa katotohanan na to. Dosage, kulang ang poison ni Marshall. Yun. Nasa isang kanta, nasa flip top, 2 kanta uprising, 3 kanta sa gig, sa mob deep sa gig, kasama ko ano, mayabang na din ba ako? Hipokrito na ba ako sa akin sinasalita? Gago, wag mo ko ituring na mayabang dahil sa di mo magawa. Dahil uhaw ka sa atensyon, kaya 2 beses kang bumatel. Gusto talaga siya'y kabiliban. Kaso gago, di mo kami masasayko kat ikay taga-iligan. Kay kaning si Bisayan ako. O tinyagamay, kabulok ko kinsa ko, ako sa'yo. Alam nyo na, sa comment section na. Kaning si Lupit din, pero yun, salamat sa mga ano. Mamaya. Sayang ako, o tinyagamay, kabulok ko kinsa ko, ako sa'yo ang papatay. Dahil lumipat raw siya ng Cebu para maging best import. Yung palusot mo na yung hilaw, lumipat ka ng Cebu dahil alam mo may Tats Maven sa Mindanao. Kasi di nilitaw ang pangalan. Pag sa akin ka nakapangkat, sobrang nakakatawa, sobrang kapal na mukha, pero takot matabunan ng tas! Yeah! Matabunan ng Tats. Yun, round 3 ni Tats, yun, nandun yung gigil. Solid. Mas malakas yung round 3 niya kaysa dun sa round 2 niya. Mas direct ang mga atake. Kumbaga, wala na masyadong laro. Parang kinakausap niya na lang si Marshall.
Pero yun, tingnan natin kung paano babawi si Marshall sa round 3. Ito na yung magiging basehan natin kung anong magiging resulta. Panoorin natin round 3 ni Marshall. Yo! Kinuha ka ni Enigma sa uprising dahil okay ka. Pero sinama ka sa pag-aalsa, tila baka kudeta. Pero naghihingalo ka sa binigay niyang poison. Tapos tinapat ka sa akin. Tsugi ka, imbis na kudeta, naging kudegra. Nung nasa Manila kami, nag-cipher aming team. Tigla 16 na bara, palupitan ng 16s. Malupit ang verse ni Tats, kaso di niya natapos. Bigla kaming napailing. Kinulang siya ng 3 linya dahil nag-joke siya sa 13. Kinulang ng 3 linya, nag-joke siya sa 13. Di ba? Kay Poison nga. Yun yung pinag-uusapan. Yung storya, sa laban niya kay Poison, ayaw daw niyang ulitin. Dapat wala daw 13 story, parang palapag ng building. Dahil na-depress yung story. Yung storya kay Poison, ayaw niyang parang sabihin that wala daw 13 story, parang palapag ng building, di ba? Parang walang 13th floor sa mga hotels. Kasi nga daw malas, diba? Story, yung 13 story, ganun, 12 story, yung palapag. Ang solid, man. Yung nakaraang 13 story, sa laban niya kay Poison, ayaw daw niyang ulitin. Dapat wala daw 13 story, parang palapag ng building. Dahil na-depress nung nakaraan, at si 13 ang reason why, ngayon nag-suicide tong bitch. 13 reasons why! Tapos sa future ng Mindanao, pananaw nyo ay sira. Nabuntis sa premarital sex dahil ang future nagiba. Nakaproblema yata sa signal si Tats kaya sa ahon 7 na pahiya. Nawala ng bars itong si TM kaya naputo ng pagsasalita. Nakita nyo naman ang katangahan niya. Sa videong inilabas, sobrang pangit na pinakitang Tats gustong i-cover up ni Batas. Tapos sa future ng Mindanao. Sobrang pangit ng pinakitang Tats gustong i-cover up ni Batas. Di ba? Yung Wild Ones tattoo. Di ba? Supportahan nyo din pala yung content ni Sir Batas. Pangit na pinakitang Tats gustong i-cover up ni Batas. Tapos sa future ng Mindanao, kabilang na to, hindi ka future ng Mindanao, Tats, nag-iisa lang ako. Oo, mahirap ang kininyang titulo, bro. Pero nakita nyo naman ang evolusyon ko mula kay Nicky, Krega, Sak Maestro, mga halimaw sa dibisyong to. Wala pa ako sa flip top, kinalaban ko na yung mga idolo nyo. Yung mga idolo mo. Yung mga idolo mo, pwede ko pang kalabanin si Uncle Zero kung okay sa kanya. Pwede ko pang kalabanin si Uncle Zero kung okay sa kanya. Malabo kami mag-rematch si Nicky. Naging komedyante na siya, si Krega. Tinalo ko na dati kaya wala nang kaba. At Kuya Hansel, magsabi ka lang kung may gana ka na. Tama ng laro. Makikipagsabayan na ako sa heavyweights. Nasa mataas na level ang Mindanao, pero kaya ko pang i-elevate yung pangalan ko. Wala akong pake kahit di man yan i-celebrate. Basta sa Mindanao, si Marshall na sa blueprint na parang renegade. Dahil matagal nang inaabangan ang solido kong galaw. Sa wakas, nakalaban na ako dito sa Davao. I may be based in Sibunao, but I'm in Davao to represent for Mindanao. Respect the past, I am the future, and I always fight now! Yeah! Fucking crazy battle, bro. Damn. Tanga na, sobrang solid. Yun. Sobrang ganda nung round 3 nila parehas, pero para sa akin, yung round 3 ni Marshall yung pinakamalakas niyang round. Yun, sobrang solid nung round niya na yun. Sobrang lakas. Parang nung tinatansya ko pa kung mukhang alanganin na. Pero nung pagitna na hanggang sa dulo, sobrang lakas na ng mga binitawan niya na linya. Sobrang solid. Kaya para sa akin, round 3,
nakuha ni Marshall. Kaya 2 rounds para kay Marshall, isa para kay Tats. Pero pwede pa rin siyang mabago sa mga ilang beses pang panonood, ganun. Kayo, sino sa tingin nyo yung nanalo? Comment nyo dyan. Tapos yung round 3 kasi ni Marshall, parang isa din yun din yung pinakamalinis niya na round. Kumbaga kahit merong mga paunti-unti, hindi na siya kasing daming parang pagkabulol kumpara dun sa mga nauna niyang rounds. Pero yun, round 3 binigay ko kay Marshall Bonifacio. Tapos yun, yung Bisaya ni Tats, comment ko lang sa comment section kung ano yung sinabi niya. Tsaka yun, sobrang na-appreciate ko yung mga nagko-comment, yung mga nagta-translate ng mga Bisaya ng mga hindi ko maintindihan. Kasi natututo din ako. Ganon. Sayang sana nagpaturo sa nanay ko. Pero yun, wala, dito namin lumaki sa Laguna namin pinanganak. Kaya hindi na ako masyado ng Bisaya. Pero maraming salamat sa inyo sa pagta-translate. Ganon. Pero yun, 2-1 para kay Marshall Bonifacio. Sobrang solid na laban. Alam ko na kung ba't isa to sa mga nire-request. Yun, kung gusto nyo nang mapanood yung mga ibang laban pa, comment lang kayo dito sa video na to, sa baba. Maispatan din natin yan. Lalo't ngayon na nauubos na yung upload sa Ahon 15 yung mga bago. Siguro babalik na tayo sa nakaraan ng mas madalas. Yun. Kaya magbibigay ako kayo lahat. Tapos yun, check nyo din yung mga ibang episodes natin ng Rap Said. Meron tayong playlist dyan. Baka nandun yung mga nire-request nyo. Yun, maraming salamat palagi. Kita-kits ulit tayo sa susunod. Ako nga pala si Rafia at ito ang Rap Said. I'm out, bro.